Papakita ko sa inyo kung paano ko in-edit yung first video ko. Pagkabukas ng DaVinci Resolve, ito, niready ko na kasi yung files. Una kong sineset is dito, settings natin, yung 4K resolution, tapos yung frame rate natin. Pwede siyang 25, pwedeng 50. Pero dito, sinet ko na ngayon as 50. Nalimutan ko pala sabihin, ito, binababaan ko yung quality. Quarter lang din dito. Kasi, kailangan ko ng proxy media. Kasi sobrang bigat ng 4K para sa computer kong medyo mabagal. Kaya yan, lagay natin na quarter dito. Tapos, dito rin sa playback, nilalagay ko din siya na quarter. Ngayon, bago tayo mag-start ng project, kailangan natin ng video at ng mga music, mga pictures. Pupunta muna tayo sa media page. Sa media page, dito mo makikita yung mga pwede mong pagkuhanan ng files. Tapos dito naman, dito mo siya pwedeng i-organize. Ako, ang ginawa ko, hinanap ko muna dito yung video ko. Pumunta ako dito sa files ko. Tapos dinampot ko siya, tapos dinrag ko siya dito. Yan. Masyado lang mabigat, kaya hindi ko na ipapakita. Dadrag mo lang siya dito. Tapos, kunyari, gagawa ka ulit ng folder. Folder kasi is parang ito dito, bin. Kunyari, folder 1. Yan, kunyari, magdadrag ka dito. Yan. Pwede mo siyang ilagay dito sa folder 1 mo para organize yung project mo. Ngayon, tanggalin na natin to. Nagawa ko na yan. Yung video ko, which is naglalaman ng video ko. Ito. Tapos naglalaman din siya ng gusto kong maging thumbnail. Pagkatapos, background music. Ito, yung mga background music natin. Ngayon, punta na tayo sa edit page. Makikita natin, tumaas na dito yung bins natin. Kaya dito mo makikita. Ngayon, ang gagawin ko is, dadrag ko muna to. Dadrag ko ulit dito. Ngayon, ang gagawin natin, ayusin natin yung gusto kong maging itsura nung magiging video. Pero bakit ba dalawa yung video ko? Una kasi, gusto kong maka-achieve ng parang may blurred background ako. Ayun no, tulad nito. Kaya ginawa ko, ang naisip ko, yung isa, yun yung main na picture, yung isa, yun yung background, which is yun pa rin na picture pero naka-zoom lang. Kailangan natin i-crop. Kasi kung makikita natin, yung picture ko is black yung gilid. Yan. Kailangan natin muna siya i-crop. Left and right. Left and right. So, walang nakakrop. Gawin natin, i-disable muna natin itong video 1. Try natin kung ito ngayon nakakrop. Yan, siya ngayon. Para mas madali siguro natin makita, pakita muna natin yung 1, tapos zoom natin na malaki. Yan. Para pag nagka-crop tayo dito ng first, yan, makikita natin kung hanggang saan yung naka-crop. Okay na siguro to. Siguro 125 para whole number. Ganun din sa right siguro. 125. Ayan. Putol yata. Baba natin. Yan, 120. Siguro 120 din sa kabila. Para lang symmetrical sila. Yan. Tapos nakita natin yan. Ganyan na. Masyado namang zoom yung background ko. Ito, punta tayo. Dito natin makikita kung ano yung attributes ng isang video or picture or audio, kung ano man yung click natin na element. Yan, masyado siyang zoom para sa akin. Kaya siguro mga okay na siguro yan. Try ko muna i-disable yung nasa taas, which is yung video 2. Yan. Ngayon nakita mo wala sa gitna natin. Gamit tayo ng position X and Y, pero X lang. Kaliwa kanan lang naman yung gusto kong gawin eh. Upya. Siguro kulang pa tong zoom ko. Fit natin maigi. Mga 1.38 siguro. Tansya na lang. Okay. May space dito, may ano dito.
move ba natin? Siguro mga negative 14. Okay na siguro yan. Makikita natin, pag in-on ulit natin itong video track, ayan, ganyan na siya. Pagkatapos, since gusto ko nga ma-achieve to, sorry, hindi ko siya ma-gitna, diba? Ayun, tumatalon-talon. Papahabain ko yung timeline ko. Pipindutin natin yung Alt, tapos scroll up para humaba. Pag naman scroll down, ikli. Yan. Gitna natin na konti. Ayan. Yeah. Kung makikita natin, medyo malabo. Pangit lang yung paglabo niya. Pero ayusin natin yan. Ngayon, gawin muna natin sa color page. Pasensya na kung halo-halo. First time ko lang talaga mag-edit yan. Ito yung video natin eh. Hindi natin alam kung alin yung kailangan ma-blur. Try natin to. Yari, Gaussian blur. Ayun, sakto tayo. Ito tayo. Sa 7 tayo. Nakita natin na blur na yung likod. Okay. Okay na siya. Pagkatapos, pupunta na tayo ulit ng edit page. Copy ko lang to kasi nahirapan yung computer ko mag-load ng maraming video. Sorry. Copy. Dito, timeline na to, paste insert. Sorry. Dito na sa kabila. Yan. Pagkatapos, click na natin to lahat. Tapos move natin pakaliwa. Yan kasi yung final output ko. Yan. Ganun lang ulit. Copy ulit tayo. Copy natin to. Copy. Tapos, di ako marunong mag-paste eh. Yan. Paste ko. Yan. Tapos ganun lang ulit. Ay, sorry. Ganun. Ito yung main natin. Ito yung background natin. Which is, yan. Siguro 1 point something. Yung mga 2 na lang. 1.75. Depende naman sa inyo yan. Yan. Tapos, balik ulit ako sa color. Ito kasi, gawa ko na to eh. Delete natin. Sige, okay lang yan. Create node muna tayo. Add node. Corrector. Kailangan mo kabit yan dito. Ikakabit mo rin yan dito. Pagkatapos, yan natin ng node label. Blur. Balikan natin yung isa. Yan natin node label. Node label. Blur. Yan. Okay, blur. Blur. Try natin ulit. Drop natin. Boom. Mali tayo. Ngayon, dahil mali ako, babawin na lang natin. Punta na tayo sa edit. Pagbalik ta rin natin. Yan. Baba ko to. Kaliwa ko to. Reset ko to. Gamit to. Reset all. Ayan. So, ito. Since magkasinlaki sila, hindi mo makikita. Pero zoom in natin ngayon. Yan. 1.75. Ito siya. Ito yung may blur. Ito. Wala pa siya. Delete natin to. Delete muna natin to. Mga gawa kayo ng luma eh. Yan. Balik tayo. Edit. Yan na yun. Tingnan natin. Ganun na yung idea. Diba? Okay. Yan. Tatakbo ako dyan. Nagda-drive. Tapos yan. Pagkatapos, pwede ko lagyan to ng marker. Tapos, extend natin yung video. Yan. Siguro hanggang dyan lang. Send natin yan. Tapos, gagawin ko is, kakat ko yan. Para magkaroon mamaya ng transition. Paano ko siya ikakat? Pwede naman to. Itong blade. Or kaya letter B. Sa keyboard natin yan. Blade natin ulit. Yan, okay na. Tapos, para bumalik sa select all or selection mode, letter A.
Hanggang saan ba to? Sige, okay lang kahit maikli. Ngayon, makikita natin, edit ulit natin. Di ulit natin alam. Punta ulit tayong color page. Punta ulit tayo 11. Yan, may blur. Ayun na. Nakuha na natin yung blur. Nung isa kasi in-extend natin, tapos kinat lang naman natin. Di okay na. Ngayon, i-color grade natin to. Para i-color grade, pabalik tayo dito sa color page na. Dito na lalabas yung kanina natin mga nodes. Add node. Corrector. Kailangan natin ng 3 nodes. Yun yung mga una kong ginamit. Okay. Number 1. Tapos kung gusto mo magdagdag pa kanan, pindutin mo Alt S. Pag naman pa kaliwa, Shift S. Ayan. Tapos sa dulo, node label, CST. Ito yung tinatawag nilang color space transform. Sorry. Space transform. Yan. Drag and drop. Drag and drop. Boom. Ngayon, edit natin to. Kung ano yung timeline natin, yun yung default niyan. Ngayon, saan ko ba sinut to? Sinut ko to gamit ang DJI. Tapos isa pa ulit DJI. D-log. Yan. Pangit, di ba? Pero ayusin natin yan. Ngayon, yung color, output color space, Rec 709. Rec 709. Okay. Hindi ko kaya explain yan. Nakita ko lang din sa YouTube. Pero ginawa ko lang yan. Tapos ito, add node label, balance. Tapos dito naman sa kabila, siguro color na lang. Add color. Ngayon, ayusin natin yan. Ito yung final look, ito yung initial look. Dahil series yung ano niya, yung connection, ibig sabihin, sunod-sunod yan, naapektuhan nyo yung dulo. Kaya, testing natin, ayusin, na ang kaparehas ng ganitong itsura. Okay. Andito na tayo. Ayusin na natin to. Okay. Since kasi ang gusto ko mangyari, parang ganito idea. Parang, simula dito, ito thumbnail, tapos papakita ko muna yung madilim na part, tapos biglang boom, may kulay na. Kaya ito lang edit natin, itong dalawa. Kahit ito lang isa, yun yung edit natin. Okay. Ito tayo ng color ulit. Ayun na, hindi siya okay, diba? Gagawin natin dyan, pupunta muna tayo sa balance. Ginagawa ko dito kasi S-curve. Yan, S-curve. Bababa ko to. Tapos ko to ng konti. Yan, pumuputi na siya. Tapos, straight lang yan. Para kumembot siya, lagyan natin ito. Yan, left click. Pag gusto mo tanggalin, right click. Pag gusto i-reset lahat, dito. Baba natin to. Taas natin to. Okay. Pagkatapos, pakimbotin natin. Pwede naman pa ganyan. Pwede pa ganyan. Kaso nga lang, dapat baliktarin natin. Kasi hindi maganda yung lumalabas. Ang lumilinaw, pag ginagalaw to, yung malinaw na. Pag binaba natin to, binababa pa natin yung mababa na yung kulay. Yan. Angat natin ng konti. Yan. Siguro bababa tayo. Yan. Okay na siguro yan sa ngayon. Sa ayusin na natin yung kulay. Before and after. Ay, ito. Lahat matatanggal. Before, after. Nagkakulay ng konti, diba? Before, after. Tanggalin natin to. Pipindutin dito para mag-off doon sa number. Yan, wala naman siyang natulong. Wala pa kasi tayong sineset. Ito, no?
Pag tinanggal natin to, boom. 'Di ba? I-turn on natin to. Ayan. Pagkatapos, lagyan natin ng kulay. Turn on natin para makita natin kung anong ginagawa natin. Punta tayo sa color. Yan. Ngayon, gagalawin natin dyan. Siguro, siguro, hindi ako marunong masyado talaga professionally marunong magkulay. Kaya, tinetesting ko lang dito. Contrast, siguro mga 1.07. Ganyan. Para makita natin ang buo, Control F. Ayan. Tapos, pipindutin mo lang yung Shift D para makita mo yung ano pinagbago. Ayan. Luma, bago. Luma, bago. Luma, bago. Kakakulay na siya ng konti. Okay, escape tayo para mawala sa full screen. Kukulayin natin. Pagkatapos, try nating itaas yung mid details. Para sa akin sharpness to eh. Try natin 75. Yan. Makita natin, Control F ulit para sa full screen. Tapos Control D para mapatay lang or mabuhay yung node na ginagawa mo ngayon. Ayun. Parang medyo smooth yung mga grains nito. Ito medyo nagkakaroon ng sharpness. Yan pala yung binabago natin. Yung contrast tsaka yung mid details. Okay, skip ulit tayo. Punta naman tayo siguro sa shadows. Shadow kasing madilim. Although makulimlim naman ng araw na yan. Taasan natin ng konti. Yan, siguro mga 20. Depende na yun sa'yo. Pwede rin tayong bumalik dito. Yan. Siyempre wala pang kulay, no? Highlight siguro. Tinataas niya yung mapuputi. Kaya, bawasan natin yung mapuputi masyado. Yan. Gusto ko kasi makita din yung ulap eh. Ayan. Sagad ko kaya 100. Gusto ko makita yung shape ng ulap. Kaya baba natin. Try natin ito. Okay na siguro negative 75. Depende nga sa inyo yan. Color boost. Lagyan natin ng konting kulay. Try natin mga 10. Kung nakukulangan pa tayo dito, taas natin mga 15. 15 lang. Yan. Kung full screen natin ulit, Control D. Kanina, ito yung ngayon. Luma, bago. Babalik na tayo sa edit page. Gawin natin, lagyan natin transition. Yung transition, dito makikita sa effects. Ito, effects. Wipe. Ayan. May iba't ibang uri ng wipe. Siguro edge wipe na lang. Siyempre, lalagyan din natin yung ilalim. Yun nga, zoom in ulit natin. Sa thumbnail natin. Ito yung tsura ng thumbnail natin, diba? Patagilid. Hindi ko na kaya i-replicate yung lumang nagawa ko kasi nalimutan ko na yung values. Pero pwede naman natin siya kopyahin. Punta ulit tayo sa color. Ito kasi yung luma na color, diba? Ayun kung makikita natin. Magkapare silang color. Compare dito. Kulang pa ng konting pagka-blue ng liwanag pa. Pwede yan. Control C. Control V. Yan. Para sa lang kulay. Siyempre yung background ko, ilagyan din natin ng color. Same color. Yan. Balik tayo sa edit page. Yung edge wipe natin, tagilid. Ito straight. Ngayon, pinutin natin to. Yan, makikita ulit natin kasi naka-inspector ulit tayo. Masyado ba mabilis? Tingnan muna natin. Oops, masyado mabilis. Habaan ko ng konti. Yan. Habaan ulit natin ng konti para sabay. Nilagyan ng angle dito. Sa angle. Mas maganda ko sa gitna para makita nyo kung nasaan na ba yung linya. Yan, angle. Ikot yan. Yan. Oops, nakita nyo yung likod yung umiikot. Dito tayo sa harap. Yan, umiikot yung angle niya.
Ayun o. Siguro okay na yung 50 degrees. Opya. Ngayon, lagay natin sa gitna para nga makita natin. Yan. Kita natin, nasa gitna siya, 50 degrees. Tapos dito, para may border siya, 'di ba? Ito 'yun. Kapalan lang natin 'to. 'Di ba? Pero ang nangyayari dito, baliktad. Kaya lalagay natin dito, babaliktad rin natin. Upya. Siguro mga 230. Yan. Nasa gitna na siya, no? Next pa natin ang konti. Yan. Halos dyan siya nakat eh. Yan. Tapos, yung border ko is ganito kulay. Katulad ng jacket ko. Kaya, yung color ng border natin, pipiliin natin. Pwede kang pumili dito. Ayan o. Pwede rin naman kahit saan sa screen mo, kahit itong picture na to, kahit itong taas na part na to, kahit dito, itong border nito, try natin yung border nito. Basta na, sa loob ng screen mo, mapipick mo siya. Okay, ganyan. Tapos, ganun din sa ilalim. Gayahin lang natin ginawa natin dito. 230 at saka lagyan natin 8. Tapos, ginagawa ko whole number para mabilis. 230 at tapos 8. Yan. Tapos, color ulit. Dito na lang, ipipick ko ulit para reference ko to. Para silang kulay. Cut pa natin para mas mabilis. Tsaka hindi mahirap sa computer. Yan. Zoom natin. Tapos, yan na. Tanggalin natin to. Tapos, lagyan natin background music. Ano bang pwede? Ito yung pinili ko eh. Zoom out lang ulit para makat. Basta pag ganyan, parang namamagnet yan eh. Parang nag-snap siya kaagad. Yan. Okay. Try natin pakinggan. Pero nakamute ako. Yan. Lagyan natin ng sounds. Kita natin dito, nawala yung background blur. Balikan natin yung color. Saan na siya? Ikaw to, diba? Yan, lagyan natin ulit ng node sa kaliwa. Shift S. Tapos, kunyari, blur na lang ulit ang pangalan niya. Tapos, search mo ulit dito, blur. Blur. Ayun, naging blur na ulit siya. Okay na tayo. Di-deliver na natin siya. Ngayon, ang gagawin natin para i-deliver, pipindutin lang natin kung ano yung mga gusto nating i-render. Ito kasi itsura nung gusto ko i-render. Kung makikita natin, naka-highlight siya. Pero para mawala yan, dito tayo maglagay ng in and out range. Ito, letter I. Para sa in, itong dulo, letter O. Out. Ngayon, tignan natin kung paano pag nagre-render. Pipindutin muna natin tong add to render queue. Ayan na. Ito yun. Try natin i-render. Panoorin natin yung mangyayari sa Nvidia ko tsaka sa CPU. Ayan, nakikita natin nagwa 100% siya. Kung tatanungin nyo kung anong mangyayari, kung i-render ba niya yung malabo na video kasi naka-proxy media tayo, hindi. Ang i-render niya yung full na resolution. Bumagsak na yung CPU load ko. Sa may mga alam ng suggestions para hindi ganyan lagi pag nagre-render, please comment lang kayo.